Praise God mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapatid, tayo ulit ay mag-exegesis ng Bible verse. At ang ating verse ay matatagpuan natin sa 1 John chapter 1 verse 8. Exegesis ng 1 John chapter 1 verse 8. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Number 1. Konteksto ng sulat ni Juan sa 1 John chapter 1 verse 8. Ang unang sulat ni Juan ay isinulat upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya at upang ituwid ang maling aral na pumasok sa iglesia. Partikular na ang Gnosticism, isang maling turo nito ay ang pag-aakalang ang kasalanan ay walang epekto sa espiritu ng tao o kaya naman ay hindi na sila makasalanan dahil sa kanilang espiritual na kaalaman. Number 2. Pag-aaral ng bawat bahagi ng talata. Kung sinasabi natin na tayo ay walang kasalanan, ito ay nagsasaad ng isang maling pag-aangkin, isang taong nagsasabing hindi na siya makasalanan o wala na siyang kasalanan kailanman. Ito ay hindi lamang kamalian kundi kapahamakan, sapagkat nagpapakita ito ng espiritual na pagmamataas at kawalan ng tunay na pag-unawa sa kabanalan ng Diyos. Dinadaya natin ang ating sarili. Ang ganitong paniniwala ay panlilinlang, hindi ng ibang tao kundi ng kanyang sarili. Ang sino man tumatanggi sa katotohanan ng kanyang kasalanan ay hindi nakikita ang kanyang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Wala sa atin ang katotohanan. Kung tayo ay nasa liwanag at katotohanan ni Kristo, makikilala natin ang ating pagiging makasalanan. At ang pagtanggi sa kasalanan ay patunay na ang katotohanang ipinahayag ng Diyos ay hindi palubos na nananahan sa ating puso. Number 3. Theological Reform Perspective. Totally depravity. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapatunay sa doktrina ng kabuuhang kasalanan. Totally depravity, na nagsasabing ang lahat ng tao ay makasalanan mula sa kanilang pagkahulog kay Adan. Mababasa natin yan sa Roma chapter 3 verse 10 hanggang 12. Patuloy na pagkilala sa kasalanan. Kahit ang mga Kristiyano ay pinatawad na, patuloy pa rin tayong nakakagawa ng kasalanan sa ating laman. Kaya't ang pagsisisi at pagkilala sa kasalanan ay bahagi ng ating araw-araw na lakad sa pananampalataya. Katotohanan kay Kristo. Ang katotohanan ay tumutukoy sa katotohanan na kay Kristo. Mababasa natin yan sa John chapter 14 verse 6. Ang sino mang tunay na nasa Kanya ay nagpapakumbaba at kinikilala ang kanyang kasalanan. Number 4. Aplikasyon. Para sa lahat ng mananampalataya, dapat tayong maging mapagpakumbaba at huwag maniwala na tayo ay okay na o hindi na kailangan magsisi araw-araw. Ang buhay Kristiyano ay buhay ng patuloy na pagsisisi at pananalig sa biyaya ni Kristo. Para sa mga hindi mananampalataya, ang pagkilala sa kasalanan ay unang hakbang patungo sa kaligtasan. Ang hindi pagkilala sa kasalanan ay hadlang sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Number 5. Conclusion. At dito na tayo magtatapos mga kapatid. Ang 1 John chapter 1 verse 8 ay isang malinaw na paalala na ang pagtanggi sa ating kasalanan ay paglalayo sa atin sa liwanag ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pagkilala at pagsisisi, tayo ay tinutulungan ng Diyos na lumakad sa kanyang katotohanan. Ang tunay na Kristiyano ay hindi perpekto, ngunit siya ay palaging handang tanggapin ang kanyang pagkakasala at tumakbo sa biyaya ni Kristo. Glory to God mga kapatid. Sa Diyos lamang ang kapurihan at sa Panginoong Jesucristo lamang ang kaluwalhatian. Siya lang ang sentro ng ating buhay at pananampalataya. Muli ako si Brother Raymart at magkita-kita tayo sa ating susunod na exegesis Bible verses. God bless everyone.